Mukhang hindi pa dadaig ang ilan nating kababayan para gawing espesyal ang kanilang kasal. Pero ang pangamba ng simbahang Katoliko, baka naman daw nakakalimutan na ang diwa at kabanalan ng seremonya ng kasal dahil na rin sa iba't ibang gimmick. Nakatutok si Victoria tulad. Bata pa lang si Joyce, pangarap na niya ng fairy tale wedding. Kaya naman noong isang taon pa lang, puspusan na ang kanilang paghahanda ng nobyo para sa kasal nila sa Nobyembre. Yung hair and makeup ko, instead na yung usual na updo, gusto ko naka-tiara. So, parang, yun nga, parang princess. At dahil gusto raw ni Joyce ng kakaibang kasal, gagamit din daw sila ng fog machine. Kasi, di ba, parang the most anticipated part ng wedding ceremony, aside from the I-dos, yung paglakad ng bride down the aisle. So, para may mga kung ano-anong dramatic effect, hindi pa nila ako makikita agad. Puro fog muna. Ayon sa isang wedding planner, hindi na may iwasan sa mga Pinoy ang gawing kakaiba ang kanilang kasal. Pinoys, innate sa atin na very romantic. Maybe because, teleserye country, di ba? So yung mga Pinoys, yung drama nila dun sa love, very theatrical, very movie yung dating. So yung mga ganong special effects, they want that. Pero pinaalalahanan ni Manila Archbishop Luis Antonio Tagle ang mga Katoliko na maaring nalilimutan na ang kabanalan ng kasal dahil sa rami ng mga gimmick na isinasama rito. Bagay na sinang-ayunan ni Archbishop Emeritus Oscar Cruz. Totoo yun. Kung minsan, yun lang pag nagmamarcha at kung ano nung ginagawa, yung mga tao nagtatawa eh. Ang kasal kasi ay isang sakramento. Marriage is not only a unity but a communion, no? Hindi lang mang pagkakaisa, kundi pagsasama talaga. Bagaman nauunawaan daw ng Arsobispo na nais gawing espesyal na mga ikakasal ang kanilang araw, hindi rin naman daw kailangang magpasikat. Strictly speaking, hindi naman bawal, but it is frivolity, no? Frivolity. And kung may pera ka, ang dami-dami mong pwedeng tulungan sa pera mo. Maintindihan ko naman, siguro konting pasikat, etc., etc. But it's not needed. Dahil din daw sa mga grandeng kasal, karaniwang naisip ng mga Pinoy na masyadong magastos ang pag-iisang dibdib. Mas ginugusto tuloy nila ang mag-live-in na lamang. Pero dahil wala namang bond na nag-uugnay sa mga nagli-live-in, karaniwang nauuwi ang relasyon sa hiwalayan at nabibiktima ang mga bata. Kaya pakiusap ng simbahan hanggat maaari gawing simple lang ang seremonya. Pwede rin naman daw na magpakasal sa kasalang bayan. Pero para sa mga gaya ni Joyce, I understand where the church is coming from. Kasi syempre, kailangan pa rin i-preserve yung solemnity of the matrimony, di ba? Yung rites. Pero, kasi for us brides, isang beses lang siya mangyayari. So gusto namin, yung personality namin somehow mag-reflect dun sa wedding namin. Victoria tulad nakatutok, 24 oras.